Makauwi man siya rito, Tatay Digong pa rin siya. And we still proud of it. Doon man siya abutan, we still proud of it. Siya pa rin si Tatay Digong. Kasi hindi sila pwedeng walang posisyon eh. Yayari sila ni BP Inday Sara. Mga taong nagpakita ng tapang para sa bayan. Meanwhile, ito sana ang inaasahan natin. Ano to? For TV lang? Ay, si Tuwi ko. Hirapi talaga, oh. Well, the government is lying. Why? 2023 budget. GAA. Sinalaula ito ng Kongreso. 300 billion yung insertions, diversions, and amendments. Hindi kumibo si Presidente, hindi kumibo yung Cabinet. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Hit it! Music! Di kami natatakot sa katotohanan. Isang magandang pinagpalang linggo, Sunday, January 11, mga kayon. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoong laban. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. January 11, araw ng linggo sa Pilipinas. May halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsyong usapan. Alas 8 sa talaan natin dito. Issue ng bayan, ating pag-usapan. Tuloy-tuloy lang ang pagtalakayan at pagkwekwentuhan dito sa issue ng bayan sa Pilipinas. Masalamin sa katotohanan lamang Para sa mamamayan, totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. para sa bayan. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, OFW ka man o dito sa Pilipinas. Isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat, ha? January 11 tayo mga kayon. Ang bilis ng panahon. Bukas January 12 na yan. Wala pa rin nakukulong, no? Ang ina, no? Sino pa sabi kasi maniwala kayo? Pinangakuan na kasi kayo. Gusto nyo maniwala pa eh. Alam mo, sa totoo lang talaga, dapat tayo na rin yung nag-a-adjust sa mga sinasabi ni Bungit, no? Mega love shoutout sa lahat sa inyo mga kayon, ha? Maraming salamat sa pagtangkilik, panonood, pag-comment sa baba. Yung pag sinabi kong attendance check, mga kayon, talagang nag-a-attendance check kayo dyan sa baba. Maraming salamat. Na-appreciate ko yun, ha? Hina-heart ko. Yung iba nare-reply ako. Pero syempre, sa sobrang dami, yung iba, hindi ko na naaabot. Pero pag may oras ako, pag may spare time ako, babatiin ko kayo at magla-love you ako sa inyo, mga kayon. Lalaki ka man, babae ka man, senior ka man, o ano ka man, I love you. Mabuhay tayo sa 2026. Konting kembot na lang. Etong taon na to, ang bloodbath talaga. Ang galing, nahuhulaan nila, no? Naiiba lang ng taon. Maraming salamat sa tumatangkilik. Paki-double check naman mga kayon kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. Kasi ganito yan mga kayon eh. Pagka dumating ka sa YouTube mo, gamit mo man laptop o cellphone, o usually tingin lang tayo ganun, 'di ba? Scroll up lang tayo na scroll up. Minsan kasi pag hindi ni-recommenda ni YouTube yung video natin, hindi mo ko makikita doon sa kaka-scroll up mo. Not unless kiklik mo yung bell doon sa ibabaw, tapos makikita mo na nag-upload ako. Kaya laging i-click yung bell icon para mayroon kayong notification na nag-upload ako. Dahil pagka hindi ni-recommenda ni YouTube yung video ko, kahit nakasubscribe kayo, hindi ako lalabas sa home feed nyo. Sa home feeds. Yan, yung pag nag-i-scroll kayo. Kaya yun ang use pagka nakaklik yung bell icon. Saka, syempre, titignan nyo yung bell nyo dyan, yung notification nyo. Okay?
Mga kayo, sa description, may mga link tayo dyan ng mga backup channel natin. Pagka may time kayo, pwede nyo balikan yung video, yung description, pakiclick, redirect na kayo doon sa mga backup videos natin. Yung When Tito Talks, pagka gusto nyo pag-usapan natin yung mga discarded diploma, yung mga marriages, yung mga ayos na buhay, gusto magkaroon ng problema, manood kayo dyan. Pag food vlog naman, yung mga pagkain sa Pilipinas o sa iba't ibang lugar, soon, yung tito ng ina mo, Tito Jom! Game! Mega love shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat doon sa mga nagko-comment. Nababasa ko po yan. Pagka may oras ako, binabasa ko po yan. Tapos sina-heart ko. Maraming salamat po sa inyo. Attendance check tayo sa baba mga kayon. If you're watching from Switzerland, Netherlands, Alaska, North Pole, South Pole, Canada, Singapore, Hong Kong, Japan. Paki-comment dyan sa baba kung saan exact location nyo. Kung nandito ka naman sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, aba! Isa kang mandirigma. Dahil nakakasurvive pa tayo despite the fact na ganito na nangyayari sa gobyerno natin. If you're watching from Bulacan, Cavite, Marinduque, Mindoro, Pangasinan, Leyte, kung saan-saan sulok man dyan, i-comment mo na dyan para sa engagement natin yan. Maraming salamat! Boom! Simula na sila. Siyempre, matik. Pagbebenta ng solar franchise ni Representative Lepiste, iniimbestigahan ng ombudsman. Batang-bata ka, ninenegosyo mo ang franchise. Wala ka bang kahiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Putya kayo. Kayo dapat yun. Hindi ba kayo nahihiya? Di ba? Puti nga ito, batang-bata nagnenegosyo kayo, ang tatanda nyo na. Hindi ko sinabing ikaw Siyempre yung iba. Di ba? Ang tatanda nyo na. Nangungurakot pa rin kayo, 'di ba? Dun kayo mahiya. Biliin mo, 'di ba? Sinasaluduan kayo ni Satanas. Ano sabi ni Satanas? Tangina, pwede na akong mag-retire. Meron na ako nakita mga papalit sa akin, hindi lang isa, not just one, but twice, thrice, twice. Lahat kayo nakikipagkompetensya kung sinong papalit kay Satanas, Aba, matindi, Winala nyo, ginawa nyong tanga si Satanas na walang silbi sa inyo. Meron pa palang mas cruel, no? Automatic, syempre alam na rin ni Leviste yan na talagang titirahin siya. Di ba? Anong ginawa kay Barsaga? Sobrang ingay ni Barsaga. In fairness naman kay Kiko, hanggang ngayon maingay pa rin si Kiko kahit suspended na. Pero malapit na siyang bumalik. Anong ginawa? Sinuspinde, pinagbotohan. Lintik na botohan yan. Pagka marami kang kaalyado, matatalo ka talaga sa botohan Di ba? Kaya nga merong majority leader, minority leader. It's all about votes. Yung impeachment, it's all about votes. It's all about numbers. Di ba? Botohan. Paano kung mabuting tao ka like VP Inday Sara, tapos napag-initan ka lang ayaw kang paupuin? Ang system, botohan. Although may investigahan pa naman yan. Pero usually, syempre, mangunguna dyan yung botohan. Diba? Nakakawalang kwenta. Diba? Ewan ko ba? Grabe. Ito na. Balita kay Tatay Diggs. Tatay Digong, FPPRD, ayaw umuwi hanggat si Marcos Jr. pa ang Pangulo. Dito lang daw muna siya hanggat si Bangag pa ang Presidente. Oo, tama naman. Kung ako din tatanungin, and I'm sure kayo din, kung kayo tatanungin, mas maganda pa, doon muna si Tatay Digong. Okay lang yon, kayang-kaya pa yan. Alam niyo si Tatay Digong, real talk tayo Abutin man siya dyan sa dahig, wag naman sana. Alam niyo yung kamatayan. Tatay Digong pa rin siya. Diba? Tatay Digong pa rin siya. Makauwi man siya rito, Tatay Digong pa rin siya. And we still proud of it. Doon man siya abutan, we still proud of it. Siya pa rin si Tatay Digong. Tay, abutin ka man dyan o dito. Hindi naman namin pinapanalangin pero abutin ka man dyan o dito, we're still proud of you, Tatay. Diba? Kasi dahil sa'yo, kahit papano sa loob ng 6 years umayos yung Pilipinas, naging safe yung pakiramdam. Pag umuwi na madaling araw ng 10 oras ng gabi, yung mga OFW dyan sa ibang bansa, naging proud nung ikaw ang presidente. Kahit papano sa buhay namin, no? Kung kailan man kami mamamatay, yung 6 years sa buhay namin, kahit papano, worth it. Diba? Diba mga kayon? Comment nyo dyan, worth it.
Ang tandang-tanda ko sa panahon ni Tatay Digong talaga yung war on drugs. Talagang sandamakmak na. Remember ito totoo to. Kaya natin nilagay si Tatay Digong at kaya natin siya binoto dahil naniniwala tayo nung panahon niya kaya niyang puksain yung war on drugs. 'Di ba? Dahil yun ang ginawa niya sa Davao. And we still on dreaming that. I remember na pinapangarap natin na si Tatay Digong kasi tuwan-tuwa tayo sa Davao noon 'di ba? Kasi ang ganda ng Davao, walang drugs o kumbaga kung meron drugs man, syempre hindi naman perpekto 'yan. Baka maliliit lang na ganon. Pero sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, marami, 'di ba? Nilagay natin si Tatay Digong. Ayaw nga niyang tumakbo 'di ba? Ayaw nga niyang tumakbo kaya nga huli na nagpasa ng COC yan Ayaw niyang tumakbo kasi nga gusto niya okay na daw sa Davao. Anong ginawa natin? Duterte. Alam mo naman si Tatay Digong Ang puso, magserbisyo Tinawag, pinagbigyan tayo, 'di ba? Nanalo, natuwa tayo sa loob ng 6 na taon. Ayun, nakulong. 'Di ba? Totoo Totoo, real talk. Hindi perpekto ang Davao. Syempre kahit saan may drugs. O, ayoko namang sabihin na walang drugs sa Davao. 'Di ba? Parang namang ano 'yun, parang naman tayong tanga nun, 'di ba? Real talk lang. O kahit saan naman 'yan Di ko lang alam sa datos ko, ha. Pero syempre kahit saan 'yan, meron 'yan. Hindi nga natin mapeperfecto 'yan 'di ba? Ang pangit kasi kung sasabihin natin, hindi, sa lugar na 'to walang drugs, talagang mali Syempre, may lulusot, 'di ba? Alam natin 'yon. May lulusot at may lulusot at may lulusot talaga, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, walang perpekto sa gobyerno. Pero kahit papaano naman sana, yung hindi naman na ninanais natin na maging perpekto yung gobyerno ng Pilipinas. Sana maayos lang, systematic, to the point na ang priority taong bayan. Yung mga tinatawag na minimum. Yung mababa ang kuryente, mababa ang bilihin, mataas yung sahod. 'Di ba? Hindi yung audit, credit, debit, kupit. 'Di ba? Kupit. Mali parang credit, utang. Wala nang debit yan. Credit, audit, wala na din. Kupit. Di ba? Tay, diyan ka na muna. Remember, Tay, diyan ka man abutin o hindi. And we still proud of it. And we still proud of you. And we will be forever proud of you, Tatay Dig. Okay? Tanggapin na natin yun. Ito na. Mukhang ito. Mangyayari talaga. I mean, isasaka to para nilang tumakbo, ha? Tumakbo lang, ha? Pero hindi manalo. Nakakatuwa kasi yung mga pages na alam mo yon, sa bagay, trabaho nila yon. Pahigop lang, higop lang ako, ha? Trabaho nila yon, gaya niyan, ayun, nasa baba yung pangalan. Harap. So si Lenny Robredo, assuming, president. Del si Bonget, Vice President. Okay. Pwede yan. Tatakbo yan. Pwede. Mangyayaring tatakbo talaga sila. Kasi hindi sila pwedeng walang posisyon Yayari sila ni BP Inday Sara. Ewan ko lang, sa akin lang ha. Pero hindi ko sinasabing gaganti si BP Inday Sara. Syempre, hindi natin alam yung takbo ng puso ni Inday, 'di ba? Syempre, baka magpatawad yan, di ba? Intindihin yan yung taong bayan. Pero kung ako tatanungin, yung subukan yung walang posisyon, it's payback time. Ako yun, di ba? Again, sinasabi ko rito sa channel natin, ay nilalatag na natin yung issue, di ba? Issue ng bayan. Baka mamaya, pag initan din nila tayo, inciting to sedition, di ba? Pero to opinion lang natin. Hindi ko pinipilit yung mga viewers ko na maniwala. In fact, lahat naman, hindi naman tanga yung mga viewers ko. Diyos ko. Alam namin kung ano yung tama at kung ano yung mali. Hindi na bata yung mga yan para turuan. Diba? Nakakainis kasi na pagka-against ka sa gobyerno, dyan sa administrasyon ngayon, inciting ka na. Inciting ka na. Diba? Tatrabahuin ka na. Tingnan nyo sa Facebook page. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga backup na channel ko dyan sa description, pakiclick, pakisubscribe, pakiclick yung bell icon. Kasi iniisa-isa na nila Si Kwentong Bulilit, restricted. Si Joey DeBib, take down yung page. Si Banat Bay, take down yung page. 'Di ba? Yung iba, restricted natin. Yung Dare to Ask na Duterte supporters din, restricted yung page. So meaning,
Pagka restricted yung page, depende sa punishment. Merong iba na wala yung monetization. I do believe naman, baka hindi naman sila nakamonetize. Yung iba naman, hindi makapag-post, hindi makapag-manage ng page. Hindi sila makakapag-post. Depende pa yan. May 1 buwan, may 2 buwan. Tapos depende pa yan. Pagka nagkamali ka uli within that period of restriction, matataas yung punishment. So, ganun. Maraming pwedeng mangyari. Kaya kailangan may backup. Kasi kaya nilang trabahuhin mahina ata mga robot ng blow up Pagka marami nag-report, hindi nila iniimbestigahan. Parang si ano lang yan. Si Rendon Labador. Tatandaan nyo, yung issue sa kanya noon, nag-viral siya. Tinanggal yung page kasi marami nag-report. Pero iba naman yung kaso ni Rendon. Diba? Etong interesting. Mga taong nagpakita ng tapang para sa bayan. Meanwhile, ito sana ang inaasahan natin. Ano to? For TV lang? Ay, si Tulfo. Hirapi talaga, Ay, nako. Nenervyusin tayo dyan. Rafi! Asan ka na ba? Ang dami nang lumabas at nagpakita ng tapang gaya ni Leviste, ni Barsaga, yung nag-retire, nag-withdraw ng support kay BBM, si Romy Pokis, si Monggao. Rapi, asan ka na? Where na you? Dito na kami. Tapos sa 2028, susulpot ulit. Di ba? Hindi, mga 2027 naman. Susulpot ulit. Di ba? Parang gusto nyo nang gayahin si Lito Lapid Tahimik lang. Mga kayon, sa next time, mamadala na tayo. Sa 2028, madala na tayo, iboto natin yung mga alam natin na nararapat. Marami tayong means, mga kayon. Maraming means para gawin natin yung assignment natin. Mangangampanya na ako, maaga pa lang, ha? Pero hindi sa mga kandidato. Gawin nyo yung part natin para bumoto ng tama. Meron tayong assignment na alamin kung sino yung mga tatakbo at kung sino yung pwede na pupusuan natin. Huwag kayong magbase sa puso nyo, sa pakiramdam nyo na, ay, mukhang okay to, Ay, mukhang mabait to, Kasi tinulungan ako na ito. Di ba? Kailangan yung meron malasakit sa taong bayan. Hindi lang yung sumusulpot pagka gustong pumapel. Hindi lang sumusulpot pagka merong kailangan. Di ba? Ano ba ang video natin? Ito, maganda to. Sige. What are you thinking of? Bakit ganon? Bakit iba-iba yung naratibo? Bakit pinaalis si dating ES Bersamin? Bakit sinasabi niyong meron dong 5 billion that if true the president knew about it, why did he not veto it? Because supposedly in that budget, he vetoed 198 billion ho ba? Yes. At least that's what is coming out. So, ano ho ang inyong theory? Well, the government is lying. Why? 2023 budget. GAA. Sinalaula ito ng Kongreso. 300 billion yung insertions, diversions, and amendments. Hindi kumibo si Presidente, hindi kumibo yung Cabinet. Imposibleng hindi alam to ng DBM. Siyempre. 2024. Palagay na hindi nila nalaman yung 2022. Okay. 2024. Mas malaki. 500 billion yung insertions, amendments, Was this in the BICAM? BICAM and Congress. Okay. Sa small committee. May small committee sa House. So, 500 billion in 2024? Okay. 2024. Hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo yung Cabinet. 2025, 473 billion yung insertion, diversion. Pinawasan na konti. Kumibo si Presidente, tinanggal niya lang yung 26 billion. Kasi sumobra na yung budget ng DPWH Sa Education Department. sa Education Department. Which is against the law. Which is against the law. Pero, bukod dyan, pinabayaan ni Presidente na yung 60 billion sa PhilHealth ilagay sa DPWH. flood control. Flood control. National Oh. Treasury, 107 ililipat sa- yeah. billion from PDIC nilagay sa flood control. Diba? The government is lying. Matagal na yan. Sabi ni Erice, Hindi ko sabi. I in-unquote ko lang. Di ba? Hindi, makakayon. Alam na natin yan
Hindi na kailangan magdirekta pang manggaling sa akin. Pero we all know that na talagang nagsisinungaling. Diba? Nagsisinungaling ang gobyerno natin. Higit sa lahat, niloloko tayo. Yun na yun eh. Niloloko tayo. Paulit-ulit, diba? Paulit-ulit, ginagawa tayong bata, niloloko tayo, ginagatasan tayo. Sabihin na naman niya, Joe Malone, anong ebidensya mo? Bakit mo nasabing ginagatasan ng kaban ng bayan? Okay, hindi. Sorry, pero hindi kami tanga. Alam namin yan. Di ba? Eto mga, ang nakaka-insulto ron, alam nyo kung ano? Lagi ko itong hinahalin tulad sa snatching. Dati kasi, saksi ako dito eh. Talagang marami ako laking tundo ko eh. Laking divisoria ako eh. Dati, pag inisnatchan ka, tatakbo. Oh, tatakbo, syempre. Kahit walang umahabol, tatakbo. Eh, natutunan na nila. Nag-upgrade din eh. Nag-aaral din ng mga putang ina eh. Di ba? Nag-aaral din, nag-upgrade din. Nung sumunod doon, nangi-snatch na, hindi na nga snatching ang tawag eh. Parang kumukuha na lang eh. Kasi pag snatching, matik, after mag-snatch, takbo eh. O yung sumunod doon, nag-level up sila, tumaas yung rango, one rank up eh. Naglalakad na lang. Pagka-snatch, titingin lang, tapos lalakad. Siyempre nga naman, ba't ka naman tatakbo? Wala namang umahabol sa'yo. Siyempre, wala namang gustong humabol na. Dahil iniisip, baka mamaya may mga kasamahan. Di ba? Banatan ka. Di ba? Pag inisnatchan ka, lalakad na lang yun. No? Ang nakaka-insulto pa doon, parang ginagawa nila sa atin ngayon, ninakawan tayo ng pondo ng bayan. At pinapakita pa nila na parang walang nangyari. So, yung snatching, ganito Noon, pag in-snatch, tatakbo. Okay, that's one. Nag-upgrade. Nag-snatch, naglalakad na lang. Okay. Lalakad na lang, papalayo. Ang insulto doon sa snatching, alam mo, pagka-snatch, lilingunin ka pa. Titignan ka ba habang naglalakad palayo? Ganun kalupit. Ganun ka-confident. Parang yung mga magnanakaw na politiko sa gobyerno. Ninakawang ka na. At yet, skill to. And yet, kaya ka pa nilang harapin ng parang walang nangyari. Skill yan. Hindi lahat kayang gawin yan. Putang ina. I mean, hindi lahat kayang gawin yan pagka hindi matigas ang muka. Actually, hindi na muka matigas kasi yung pagiging makapal ng muka, napag-aaralan naman yan. Kahit kayo, kaya nyong gawin yan eh. Pero yung budhi, malamang makapal na ang budhi niyan. Medyo kaibigan na yan si Satanas. Pero hindi pa nila pinapalitan. Hindi pa sila pasok dun sa kategory na, puta, parang ito yung papalit sa akin. Sabi ni Satanas. Di ba? Ganun ang level. Remember yung snatching kung paano mag-level up ay yung mga magnanakaw sa gobyerno. Parang ano lang yan. Parang simpleng pagnakaw ng 100 pesos, tapos sa susunod, di ka na makukontento, 500 na. Tapos 1,000 na, tapos 3,000, 5,000. Siyempre, tumataas yung pangangailangan mo, nagle-level up ko. Di ba? Hanggang sa 100,000 na, 1,000,000 na. Yung sa case ng mga politikong gobyerno, siyempre, di nadadaan sa 100 pesos yan. Medyo ang 100 pesos sa kanila, baka 100,000. Yan. 100,000. Tapos pagka medyo, yung lifestyle ko, medyo gumanda na. 1,000,000 na nanakawin yan. Tapos pagka medyo gumanda-ganda ulit ang lifestyle niyan, hindi na kontento dahil sa kasakiman nga, billion na yung nanakawin yan. Ang malupit yung mga trilyon ang ninanakaw. Pucha, ibang usapan na yun. Oh, Joe Malone, nagbibintang ka na naman, wala ka na naman ebidensya. Oh, di sorry. Pasensya na, mali ako. Di ba? Again, hindi kami bata. Hindi kami uto-uto. Hindi naman nila aaminin yan eh. Di ba? Wala namang aamin. Pag may umamin, sasaluduan ko eh. Hindi lang saludo, pati pa ako eh, pag sasaludo ko eh. Nagnakaw kami. Pasensya na. Bayan kong mahal. Iniisip ko yung sarili ko, naging sakim ako, not knowing na marami palang mga kapwa ko Pilipino ang nahihirapan. Hindi naman kayo gaganon. Di ba? Di ba mga kayo, na-realize nyo, ito yung part na ninakawang ka na, ininsulto ka pa, in a way na titignan ka, haharapin ka na parang walang nangyari.
Puta, ang sakit nun. That's double kill. Double dead. Para kang baboy, no? Well, that's government. Anong So the gagawin last natin? time na napanood ko si Kong, ilalabas daw niya sa tamang panahon yung mga impormasyon na hawak niya. Malay mo, dito na yan sa Vox Populi ilabas ni Kong ngayong gabi. Di ba mga partner? Pwede, Ah. pwede. Sir Jack. Ako, wala, parang normal lang ako. Parang sa akin normal na tao lang siya. Natural. Natural. Parang, pagkulong pa naman yung mukha namin. Mukha ang layo eh. Ang layo ko. Kinakakalak namin makasama kami na Congressman Lian Cuno Leonis. Ayun. Maraming salamat. Salamat din po. At kung pwede ko din sagutin yung question about the files. Mhm. Marami naman pong may kopya na ng files. Ayan. Hindi lang po ako. Mhm. Nasa DPWH, ibinigay na rin po nila sa Ombudsman. At ako po ay actually hindi nagbibigay ng maraming mga interviews sa media the last few days kasi hinahayaan ko na lang sila muna Yes. na magpaliwanag Mhm. tungkol sa pagre-release ng mga files na ito. Mhm. At ang magandang developments, sinasabi naman nila na ino-authenticate nila ngayon. Kaya abangan natin kung sa mga Ayun. susunod mga araw may ilalabas na impormasyon ang Ombudsman o DPWH. Pero may mga na-post naman na din po ako sa Facebook na pwede ko naman din pong talakayin mamaya. So abangan natin yan. Abangan natin yan sa paglaon ng ating programa ngayong gabi. Kabang-abang to. Kasi Pero nung- simulan natin. Congressman Leandro Leviste, is this your first time na maging congressman or nung 19th Congress? Ako po ay first term ngayon at Oh. 32 lang naman po ako. Mukhang ako mas bata pa eh. Kaya Oh. Actually, yung iba nga hindi makapaniwala na congressman na ako. Yes. So, doon sa distrito ninyo, before you, sino po ang congressman? Eric Buhain na Oh. ang kanyang asawa ay matagal na rin congressman at actually doon ko nga nakita na napaka laki ang potential ng pagbago sa politika dahil sa aking distrito 3 dekada isang pamilya ang kinatawan ng distrito na unang distrito ng Batangas sa Kongreso at hindi alam ng tao for all this time na may ganitong katiwalian sa DPWH. At ang lumalabas pala, lahat ng mga proyekto sa aking distrito ay lutong bidding at substandard at dapat ngayong 2026 wala nang lutong bidding o korupsyon sa DPWH ng unang distrito ng Batangas. Kaya kayang-kayang gawin naman po basta yung congressman ay hindi kukuha sa mga kontraktor. Isa ba sa motivation mo kung nung tumakbo ka ngayong nung nakaraang eleksyon is nung nakita mong katiwalian ng 19th Congress? I can say that my initial reason is I saw the underdevelopment of the mostly agricultural first district of Batangas. Malapit lang sa Maynila pero konti lang ang industriya at akala ko ang government infrastructure tulad ng DPWH ang makakatulong para sa pag-unlad ng aking distrito. Pero nalaman ko nung ako'y bagong halal na para makakuha pala ng budget para sa aking distrito, kailangan ang mga taga-DPWH ay pipili ng certain contractor. At lumalabas, wala palang bidding sa buong DPWH. Kaya bagong halal pa lang ako, nakapasok ako sa ganitong mga discussions which led me to learn more about how it works in DPWH. Pero hindi pa ako ganitong ka-exposed sa gravity of the corruption until I actually ended up in Congress and learned more about it. Matalino So, to. you're saying na yung iyong mga nakikita ngayon is just the tip of the iceberg. Opo, yung nakikita ng publiko is the tip of the iceberg. Pero I think kahit na hindi naman binubulgar yung mga detalye, nasa imagination na rin ng publiko na ang buong gobyerno ay may mga traces of corruption. Mhm. Pero ang actually advice ko sa gobyerno, maging transparent lang tayo. Kasi pag may Yun, pwede. itinatago tayo, the public will only assume the worst. Kaya nga yung approval ratings ng gobyerno napakababa na ngayon. Ironically, kung ilabas na lang ng gobyerno lahat ng nakatagong impormasyon ngayon, baka mas tataas pa ang tiwala ng publiko. Alam nyo, mga kayon, eto na-realize ko lang. Ngayon lang. Kung hindi natin alam yung sa flood control, kung hindi lumabas yung issue niya, kontento na tayo eh.
'Di ba? I mean, may mangyari man sa DPWH. Hindi natin alam eh. Wala tayong knowledge. Wala tayong knowledge na nakukorap na pala yung budget for DPWH sa mga flood control. Parang okay na eh. 'Di ba? Parang, I mean, hindi okay na tayo doon, kasya na. No, na parang normal lang na ay hindi ginawa ng gobyerno to, hayaan mo na. Ay ito, napabayaan. So parang ganun kabilis kasi mag-move on yung Pilipino eh. Na pag nakita yung sira-sira yung kalsada, walang gawin, bumabaha. Kinabukasan, parang it's a normal thing. Ang problema kasi nanonormalize eh. Halimbawa yung mga binabaha, umulan, bumagyo, binaha sila. Siyempre, maglilikas yan, o kaya tatanggal ng tubig yan. Kinabukasan, move on na yan eh. I mean, diretso na sila, normal na, kumbaga, normal na. Pero yung mga lately, hindi normal eh. 'Di ba? Normal na, ganun ginagawa nila. Nung lumabas yung issue sa flood control na ang daming kickbacks, ang daming mga insertion, ang daming mga project na kumpleto sa papel pero in reality wala. Doon natin na pagsiyasat na pagduktong-duktong yung puzzle of pieces na putya kaya pala bumabaha dahil hindi pala naayos. Kaya pala sira yung ganito dahil yung budget hindi ibinigay. Kumbaga, kinupit lang. Yun nga, kickback nga. So, napagduktong-duktong natin na kaya pala tayo binaha. Actually, in-expose nga eh. In-expose talaga ni God. Na ganun na pala kagrabe yun nangyayari sa Pilipinas when it comes sa budgeting, sa gobyerno. To the point na hindi na-allocate yun dapat. Can you just imagine kung yung mga pera na nasa DPWH, yung mga pera na allocables, na isa katuparan, nagmaterialize, na ipagawa, na nangyari talaga yung dapat na para sa kanila, na yung allocable, siguro, maganda Pilipinas. Di ba? Yun nga eh. Ang problema, sakim kasi yung politiko. Hindi papayag yan na walang kickback yan. Ay, hindi ko nilalahat huwag kayong masasaktan, hindi ko nilalahat. Iilan lang. Iilan lang yung matino. Iilan lang yung matilo, mas marami. Alam mo, sana maraming kong libiste. Bilib ako sa tapang nito, mas malaki pa bayag nito sa akin. First term. Sana, alam mo yun, sana maraming tumulad sa'yo. Sana maraming matapang na kahit mawalan ng budget, hindi aprobahan yung mga budget nila, makakagalaw pa rin sila, magpa-function pa rin yung office nila. Kasi karamihan, pinag-iinitan. Pero hindi kasi dahilan yun eh. I don't believe na kaya ako pumirma kasi pag-iinitan yung budget sa distrito ko. Hindi ako naniniwala doon. So pumirma ka para hindi pag-iinitan. Di ba? I still don't believe doon sa mga ganong klaseng trap na pag hindi, I don't get it talaga eh, na pagka hindi pinirmahan, let's say kunyari lang, na hindi pinirmahan, hindi pag-iinitan yung yung budget sa distrito namin. Kasi yun usually, di ba? Lahat ng sinasabi ko, actually, nanggagaling lang din sa kanila. Kasi yun ang basihan ko, di ba? Na parang, pagka hindi ko pinirmahan, kasi baka pag-initan yung budget namin sa distrito, baka hindi i-release, hindi ibigay. So, ang thinking mo, itatama mo yung mali sa pamamaraan na mali rin. Di ba? Dapat, ilaban nyo. Di ba? Gaya ng ginagawa ni Leviste, nila Barsaga. Ilaban nyo. Kasi hindi lang naman kayo yun eh. Taong bayan yun. At pag nakita ng taong bayan yung intensyon nyo, yung malasakit nyo, the next time na tatakbo ulit kayo, kayo pa rin ang mananalo. Kahit dayain pa nila yan. Di ba? Grabe, ang daming korap sa gobyerno natin. Yung tipong kahit pumikit ka, grupo ng mga politiko, pumikit ka sa Pilipinas, pumikit ka, magturo ka, baka tumama ka pa eh. Di ba mga kayon? Mahaba itong Vox Populi pagka gusto nyo panoorin nasa Facebook page naman nila kasi talagang kailangan natin maglagay ng insertion din eh. Kasi syempre baka makapiright tayo. Saka ito yung reaction eh. Ganito talaga yung reaction. Hindi ito re-upload. Reaction vlog natin sa gobyerno natin na yung mga issue, nilalatagan natin, pinag-uusapan natin na ito na talaga, it's more fun in the Philippines. Yun nga lang kasi ang kawawa dito yung mga nasa baba, yung mga nasa laylayan. Kasi mas lalo silang nahihirapan, mas lalo silang nasa laylayan. Yung mga mayayaman, mas lalong yumayaman. Hindi ko alam, sa totoo lang,
Kung hindi ko alam kung anong pakiramdam ng mayaman dahil hindi naman ako mayaman. Hindi ko alam kung ano pa yung kulang sa inyo. You have businesses, you have different cars, you have budget, different banking. 'Di ba? Pero yung mga mahihirap, baka nga walang bangko. Kung may bangko man, baka isa lang. O baka wala pa, 'di ba? Depende sa estado, 'di ba? Nakakaano lang na parang politiko. Gawin mo yung trabaho mo para sa sambayanan. Magkaroon ka ng malasakit sa sambayanan. Mamamatay ka ng papalakpakan ka. Lalabas sa mga tao, ipagsisigawan yung apelido mo. At makikita ni God yan. 'Di ba? Kasi makikita yan sa puso eh. Depende sa puso. Makikita ni God yan. And that way, bibigay sa'yo yung salvation siguro. 'Di ba? Pagpalasakitan nyo na lang yung taong bayan. Hindi ko maintindihan doon sa, Diyos ko, parang ano pa bang kailangan nyo sa buhay ninyo? Bakit pa this time, imbis na pera na para sa ganito, sa project, para sa taong bayan, sa constituent nyo? Huwag na nga tayo lumugay sa taong bayan eh. Sa constituent nyo na lang. 'Di ba? Doon na lang sa nasasakupan yung distrito since na mga congressmen kayo, kaya mga senador kayo, gumagawa kayo ng batas. Pero bakit parang may mga alay-alay kayo? Dapat, tama yung sinabi ni Isko eh. Ang interest niya nasa taong bayan, hindi sa kapwa politiko. Tama, di ba? Ang interest mo dapat nasa taong bayan, hindi dapat doon sa mga kaalyado mo. Di ba? Nasa taong bayan ang interest mo, ang malasakit mo, hindi yung pinagmamalasakitan mo, yung kapolitiko mo, yung alays mo, yung kakampi mo, yung nasa partido mo. Maraming salamat sa pagtutok mga kayon. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.